So, basically, patawag muna natin yung mga talaga may direct knowledge. Like, for example, yan si Small, tapos yung Pony Chen na sinasabi niya, saka yung tatlo na may-ari ng consignee. So, siguro doon kami magsisimula para at least makita natin kung kailangan natin patawag pa yung iba. So, basically kasi, nung mga binabanggit niya yung mga yon, parang nakita natin kung patatawag natin, wala rin naman siyang direct knowledge doon. I think hindi pa appropriate time for them to be called sa hearing. Oo, sa inyo na rin po nanggaling, yung iba dun sa mga isiniwalat niya ay parang hearsay lang, Kong Dan. Kayo po mismo, Kong Dan, ano ang assessment mo dito dito kay Jimmy Guban na ito? Ano ho ang inyo pong pagtrato po sa kanya ngayon? Sa ngayon, ano po ang inyo masasabi po sa kanyang unang pagharap? Ako, I am giving him the benefit of the doubt, kasi unfortunately, during the sa Congress, hindi ako congressman noon, mayor ako Kaya hindi ko masyadong nasubaybayan yung hearing na yun. I'm trying to find out yung hearing na papanood ko para mabalansi ko. But kung mapapagtugma niya yung Small at yung validation ng employee, I think masasabi natin na mga 80% medyo maniniwala na tayo sa kanya. But of course, yung sinasabi niya kasi na under duress siya during that time, may somehow doubt ako at meron ding naniniwala ako sa kanya. 50-50 pa ako doon. But siyempre, hindi mo naman pwede ibaliwala Ted yung pagsulat niya sa amin Kasi nga, especially mabanggit niya yung Michael Yang. Opo. At tapos meron pa siyang binabanggit nire-review ko yung namin meron siyang binabanggit yung nasa Manila City Jail sila, mayroon siya nakausap na nagtatrabaho kay Michael Yang. So yun yung tipong kailangan nating to dig deeper. Opo. Pero sa inyo pong muna ngayong paunang assessment, yung kanyang kwento ay walang direktamenteng ugnayan o relasyon o maaring pagtukoy sa mga pangunahing individual na nababanggit po dito, si Congressman Paulo, si Attorney Carpio at maging kay Michael Yang. Kasi kaninyo, kwento lang, sinabihan lang naman siya noong mga taong gaya ni Gutierrez, ni Small, yung konsehal ng Davao, si Gutierrez, tama ba si Gutierrez? Yes, yes. Yung Antipodan nabanggit din po. Hindi kasi si Antipodan sabi parang under si Paul Gutierrez ni Benet. So medyo lumayo na, pero tingnan natin kung paano may didikit yun. Kung mag-ipase doon sa mga may imbitahan natin sa susunod. But of course, siyempre, alam mo, mga hearsay yan that need to be validated. But hanggang hindi natin nadidinig yung testimony ng iba, hanggang ngayon, nakahangyan. Opo. Pero ito hong si Jimmy Guban, ano ho ba ang inyo pong pakikipag-usap sa kanya sa usapin po ng paglalahad na ng lahat ng kanya supposed to be po nalalaman? Kasi ang iba po na nagmamasid rito, nag-oobserba at nanonood ay nagsasabi, yung iba nga po, pati si Senator Bato de la Rosa, na doon sa pagpayag ng komite na para baga siyang nagtalumpati nang wala man lang pong nagtanong, nag-follow up direktamente sa kanyang mga sinasabi, tinayaan po ang mahaba niyang tila talumpati, ay para bagang ang dating po sa kanila, dito po sa mga taga Davao, parang planted yung pong dating. Hindi, kasi kung madidinig nila yung aming last hearing sa Congress, yung aming organizational meeting, nagkaroon kami ng pamantayan doon. Ang pamantayan namin, kapag merong resource speaker na magsasalita, let him speak first. Tapos, walang interruption. And even, kung mapapansin mo, lahat ng mga congressman na nagtanong doon, walang nag-interrupt. Kasi nga, naging policy namin, doon sa first hearing, makikita naman niya sa video na sinabi namin doon na walang mag-interrupt kapag may nagsasalita. Unless na matapos, saka lang tayo magtanong ng question. So, basically, yung nangyari sa amin doon, sinunod namin yung pamantayan namin. Otherwise, you will be reminded by the chairman not to interrupt our resource person. Especially yung binabasa niya yung kanyang yung kanyang affidavit. Kasi yung mga tinura niya sa pagsasalita niya form part of the affidavit. Ngayon kung mag-i-interrupt kami, kasi katulad ko, nung nakikinig ako, first time ko kasi nadinig yun DJ, hindi ko pa kasi na-encounter yung story ni Jimmy Guban Ngayon kung may mag-i-interrupt na iba, ako I will object on that because we have decided on our prior meeting that nobody will interrupt the resource person and those who are interpolating. Okay, sige po. So, kailan kayo magdedesisyon po, Kong, sa mga iimbitahin sa next hearing po ninyo? So far, doon ba automatic ba yun sa mga binanggit na si Congressman Paulo, Attorney Carpio? Automatic ba ho yun na iimbitahan po, hindi pa?
Hindi pa po, mamaya siguro we will finalize yung mga iimbitahan. Basically, we will try to prioritize siguro yung hindi natake kasi nakakaya din dun sa mga ibang congressman that they have the issue about yung equally important matter. Opo. Sabi nga namin na nagkatapos ng meeting na hindi na natapik yung ganito nakakaya din sa mga resource person. So sabi ko nga, sige, i-prioritize natin yun. Kung kakasya pa yung kay Jimmy, ipasok din natin. But of course, napaka-importante nung kay Jimmy. But sabi ko nga, pero kailangan yung mga iimbitahan natin is magko-corroborate doon sa mga sinasabi niyan. Otherwise, walang sa-isa yung ating yung magiging hearing kay Jimmy. Opo. Di ho ba ang issue dito yung smuggling gamit ang magnetic lifter para ho pagsidla ng shabu? Yes, sir. Oo, yun po. So, dati At saka hindi lang po yun, kasi mayroon siyang binabanggit doon that sinek ko yung news noong 2018, meron siyang binabanggit na 2,000 containers, wala, 22 shipments. So, meron ako nabasa na isang noong 2018, October ata yun, 600 containers talaga nawala doon sa Tapos meron pa ako isang nabasa na 200 containers din nawala. So, basically, yung mga containers na sinasabi niya na nawawala, nagmamatch doon sa news. And siguro, this can be confirmed by the custom pag inimbitahan namin. Pero, kasi isipin mo, meron ding nasunog noon during that time. Meron siya sinasabi na nasunog na sinunog intentionally. So, yun ang gusto natin malaman kung ano yung mga bagay na nasunog doon. Opo. Pero maliban doon, yung magnetic lifter na ito, na dati na pong naimbestigahan nga ng both houses, inyo hong ipapakuha ang mga records nito? I hope na pwede pa natin malaman kung ilan pa yung mga dokumento na available sa custom para makita natin kung magmamatch doon sa sinasabi ni Jimmy. Pero yun kasi basically alam naman natin na may pumasok talaga na magnetic lifter at meron talaga nakitang shabu. Doon pa lamang sufficient na yun. Punta tayo doon sa aking kapatid at sa aking asawa. Pinailan nila ng drug smuggling cases. Based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. So nakikita niyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit pa? Bakit? And all because, sinabi ko na to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang chacha o President, kung hindi maluto yung chacha nila.